5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong ang Miyerkules, seryes ang kinawatay sa Iloilo City, mas ginatutukan sang kapulisan, agud gilayon maresolba. Exclusive, lalaki ginsulod kagintaban ng masobra 100,000 pesos nga balor sa mga alahas kag imported wine sa isa ka balay sa Arevalo, Iloilo City. Modus ang makawat, huli ka. 36 anyos nga lalaki arestado sa entrapment operation sa CIDG Iloilo bangod sa extortion sa anay kahagugma. 53 anyos nga babae nga naga-jogging patay, duwa pa pilason matapos mabungguan sa pick-up sa barangay Tangub, Bacolod City. 14 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sa 18 anyos nga lalaki sa New Lucena, Iloilo. Kag Most Reverend Midfield Billones gin-install na bilang ikapito nga arsobispo sang Archdiocese of Haro. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, lalaki gintaban ng masobra 100,000 pesos nga balor sa mga alahas kag imported wine sa isa ka balay sa Arevalo, Iloilo City. Modus sini sa pagpangawat na hulikam. Si Kim Salinas nakatutok, exclusive. Makitaan sa sining nga CCTV video ang paglakat sang isa ka lalaki nga naka-t-shirt sang blue pakadto sa isa ka balay. Mation-tion, nag-ilis ini sang bayo nga doa gray. Dugay-dugay pa, makitaan nga may dala ini nga hagdan kag ginplastar na sini. May tion nga may kamataan nga nagagi, apang nagpakuno-kuno ini nga daw trabahador sang balay. Tub-tub nga nagsaka ini sa ikaduwa nga padalgan sang balay. Ini among sospek sang pagpangawat sa balay sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Martes ang hapon. Wala sang tao ang balay sa natabo ang pagpangawat. Alas 9 na sang gabi sa natukiban sang tagbalay nga ginsulod na gali sila sang kawatan. Bukas na ang sliding window sa second floor sang balay. Nataban ang mga alahas nga nagabalor sang masobra 70,000 pesos. Pati mga malahalon nga wine ang gindalaman sang sospek. Dito ko lang mulalungan, ang aparador ko nga may kandado, wala na kandado. Ang uli, dali-dali ko abriyan, dito ko na mulalungan nga wala na. Bracelet, duwa ka singsing, isa ka olinta, saritos. Ginimbestigaran na sang kapulisan ang insidente. Sa pamaagi sang sospek, makabing na kuno ini nga hangkilan. Padayon pa nga ginatumod sang kapulisan ang sospek. Ini na ang ikapat nga insidente sa pagpangransak kag pagpangawat sa subong nga semana sa Iloilo City. Duwadri ang sa Mandurriao kag isa sa Haro. Sa Piak City, hindi pa makabig sang ICPO nga makaalarma ang seryes ang kinawatay sa syudad. Apag, hugot nga tutukan ang insidente agud matap na kag masolbar ang mga kaso. We'll be expecting sang full alert status, pero may mga bagay nga kinanglan tagid ang kooperasyon, suporta kag bulig sa mga pumuluyo kag sa mga barangay officials kag mga tanod nga naga-perform sa night duties. Panugyan sang kapulisan nga ibutang sa siguro ang mga propiedad kag manginaligmat agud makalikaw nga mabiktima sang mga kawatan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 36 anyos nga lalaki arestado sa tuyo nga pang-extort sa iyaan ay kahagugma. Suspect ginpahog pa ang biktima nga i-post sa social media ang ila sensitibo nga video. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala magaluwa sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Iloilo Provincial Field Unit ang 36 anyos nga si alias John bangod sa tuyo nga pagpang-extort. Ang operasyon ang ginpatigayon sa Barangay Apologista sa Banwa sang Sara mga alas 4 kahapon sang hapon. Ang suspect nga tumandok sang Concepcion, Iloilo ang ginreklamo sang 36 anyos nga si alias Angel sang Haro, Iloilo City nga anay kahagugma sini. Review lang siya, daw may urge gid siya nga muni wala gid na kunti mga palapitan sa IDG. Base sa panuaron sang biktima sa CIDG, hindi ko na magsugot ang suspect nga tapuson ang ila relasyon. Ginapahog man siya sang suspect nga ipagawa ang ila mga sensitibo nga picture kag video kung hindi ini magpakikita sa iya. Magapanginmatay man kuno ini. Dugang sini, nagapangayo man ang suspect sang 20,000 pesos.
Gineskandalo man kuno ini sang suspect pinaagi sa pagpost sang iya litrato sa social media kag gintag pa ang eskwelahan sang iya bata. Nangin matawhay naman ang pag-aresto sa suspect. Nakita ko gid ang reaction sang subject person naton nga ang paginulsol, ang tanan-tanan everything kay cooperative man siya. Nagtulo lang iya nga luwa. Ang suspect ang yara sa karon sa kustodiya sang CIDG IPFU kag nagapangatubang sa mga reklamo nga paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Article 286 sa Revised Penal Code o kon grave coercion kag extortion. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid niya salamat. Sa Bacolod City, 3 kababayi nga naga-jogging, nabungguan sang pick-up. Isa pa tayo duha pilason. Yaring balita nga itong gintutukan. Diri sa sining bahin sa barangay Tango, Bacolod City, nagluntad ang aksidente. Naga-jogging, Sanday Sheila Panes, 55 anyos. Sol Regina Peralatim, 53 anyos. Kag Karen Miraflor, 53 anyos ang nabungguan sila sang pick-up. Nga ginamaneho ni Fernando Oquina, 59 anyos. Makita sa sining video nga ginatabangan sa mga residente 3 ka mga biktima. Ang duha ka mga iniyara na si dalom sang pick-up sang gin-rescue. Samtang ang isa nga si Karen Miraflor nagtabog kag nakaagom sang patal nga pila sa ulo nga gitunaan sang iyak kamatayon. Nagwas investigasyon sa pulisan nga natabuan nga nagakuha sang picture ang mga biktima sang nabungguan. Balibis to sa testimony sa witnesses tapag sa CCTV. Makita nga aras las dala nagpictorials din ang pick up man. Garikta man siya. Way sa kakita nga may tao gali ara sa dalan. Mahilig man kuno mag-jogging ang napatay nga biktima. Gani masakit para sa iya mga abyan nga ginbawian gid inisang kabuhi sa insidente. Health conscious siya. So whenever walang obra, nag-jogging siya, nag-zumba siya. Nagsakit ang dughan. Nagtaas ang blood pressure. Na init lang ulo ko kay nga early pa. Nagdepensa naman ang driver kung nga nabungguan gid siniyang 3 ka biktima. Lain matsyag ko. Lain matsyag mo. Nga man sir. Isa ka, guro sugar. Nagpaiway ang pamilya sa mga biktima nga magatubang sa news team apang nagpahayag nga desidido nga magpasakas ang kasang reckless imprudence resulting to homicide, damage to property kag physical injury. Panugya naman sa isa ka running enthusiast sa mga nag-jogging. Nga kung magdalagang ka, always on the opposite side para makita mo kung sinong makasalamuha, mga sakyan, kung haras-haras wala. Kag always wear a light color or clothes. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, palangabuhian sa mga manugpangisda sa Oton, Iloilo, apektado na sang illegal fishing. Pag-operate sang troll sa municipal waters sa Banwa, madugay na kuno nagaluntad. Si Julius Bilacaol nakatutok, exclusive. Mainit subong nga isyo sa mga manugpangisda ang padayon nga gina-question nga desisyon sa Supreme Court First Division nga nagapahanugot sa commercial fishing vessels nga maka-operate sa municipal waters. Apang sa Oton, Iloilo, hindi na nagapango nga problema sa mga manugpangisda, kundi ang mga troll nga illegal nga nag-operate sa ilang fishing ground. Sa masobra na, 2 ka dekada. Nakakuha ka na isa kabilog, 2 kabilog. Hindi pa yun. At least nablang, may aragid yung way kagidya dalon. Isang pangsudaan mo way kagidya. Magluwas sa mahina nga kuha, ang mga reject nga isda sang troll, kakompetensya pa sa mga manugpangisda sa customer. Kung siya may buyer na biyamon kinilo mo, tiilan ng mga reject na baligyan na sang barato. Ang operasyon sang troll, nagaguba man kuno sa ilistaran sang isda. Nagapatindog kami da siyang amon nga mga halimbawa, mga artificial or man-made nga artificial reef. Ila ginapangguba nila. Gina-report man sa otoridad ang operasyon sang troll. Apang kasubong bala nga may koneksyon ang mga ini, bangod sa tion nga may magresponder. Madasig ang mga ini nga makapalagyo. May bantay dagat man ang Oton LGU, apang wala gid dinhi sa nadakpan nga troll operators. Ang Oton Police handa magbulig sa mga manugpangisda. Kung may ma-monitor or may makita ka mo nag-operate na sang troll, insigida tani tawag ka mo sa Oton Police Station. Ang kasubong nga reklamo ang nakalabot na sa Iloilo Provincial Government. Apang ini ang halin kuno sa Tigbawan kag hindi sa Oton.
Sa karon nakasentro ang Provincial Bantay Dagat Task Force sa Northern Iloilo. Apang pasalig sang Kapitolyo, hatagan sini sa pagtamod ang reklamo. We will deploy our team anay sa aton nga Provincial Agriculture Office to validate that kag mangangita kami paagi na makadeploy kita dito sa aton nga task force. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, Most Reverend Medifil Billones, formal na nga gin-install bilang ikapitong arsobispo sa Archdiocese of Haro. Si Kim Salinas nakatutok. October 2, 1995, sang ginordenahan sa pagkapari si Most Reverend Medifil Billones sa Haro Metropolitan Cathedral. Sa cathedral man ginhiwat ang ordinasyon sini sa pagkaobispo sang August 2019 kag naging auxiliary bishop sang Archdiocese of Cebu. Matapos sa masobra 5 katuig, liwat ini nagbalik sa Haro bilang ikapitong arsobispo sang Archdiocese of Haro. Kaangay nga nangin homecoming para kay Archbishop Billones ang canonical procession kag ang formal nga installation sini kay nasang aga sa Haro Metropolitan Cathedral bangod sa mainit nga pagbaton sa iya. Ginbasa ang appointment letter ni Pope Francis sa atubang sa ginatos nga tumuluo, kaparian kag relihiyoso. Nasaksiyan man ang pagbiya ni Archbishop Emeritus Jose Romeo Lazo sa Archbishop seat kag pagpungko ni Archbishop Billones. Salamat di kabay nga kamo padakayon sa pagpangamuyo, pagpalangga sa inyo bag-o nga maayo nga manugbantay. May pila ka tumuluo nga ginhatagan kahigayunan nga personal makapalapit sa arsobispo antes magsugod ang misa. Isa na diri si Hidelisa sang Haniway, Iloilo. I feel elated because you see, in my whole life, this is the first time I have attended the welcoming our dear Archbishop Billones. Sa ginhiwat nga misa, si Archbishop Billones ang nagpanguna. Sa ginhiwat nga misa, si Archbishop Billones ang nagpanguna. Ang Ilonggo man nga si Cebu Archbishop Jose Palma ang naghatag sang humiliya kag nagpasalamat sa serbisyo ni Billones sa Archdiocese of Cebu sa sulod sa 5 katuig. We rejoice for once again the Lord has shown to us His mercy by giving us a new Archbishop. We give thanks to the Lord for His good, for His mercy endures forever. Suno kay Billones, hindi nangin mahapos ang pagbaton sa isang appointment bangod iya mismo nasaksiyan ang kabudlay ni late Archbishop Yamonte kag Archbishop Lagdameo kung sa diin siya nagserbe nga sekretaryo. To be honest, I saw how they suffered intensely. And this caused hesitations. Yet I also saw how they dedicated to go on loving. And this caused me to hold my ground steady. But above all, I saw how God's grace worked for the good of the church through their own. Kagabi, ginhiwat man sa St. Vincent Ferrer Seminary ang bilada o kung ang pagpasalamat pinaagi sa pag-amba sa mga kaparian kag laiko. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Okay, the kids, mga kapuso, magpadulong na sa Capiz kag makifiesta sa Kapisan Festival 2025. Ululupod kita sa Maragtas Historical Parade sa Sabado, April 5, 1:30 p.m. kag lantawon taman ang ilang cultural performances alas 5 sa hapon. Alas 7 sang gabi, tilawanta ang manamit nga seafood sa Surambao Seafood Feast. Kag alas 10:30 sang gabi, make sure nga makapwesto na sa Pueblo de Panay Techno Park para sa aton grand Kapuso Fiesta kaupod Sanday Lolong, pangil ng Maynila cast Paul Salas, Carla Abellana, Lou Conde kag araman si Hannah Priscillas. Samtang buwas na, April 3, magpadulong sa Rojas City Capiz, Sunday Maxine Medina, Tom Rodriguez kag Anjo Pertiera para sa Coronation Night sa Hangaway kag Green Eyes ang Capiz. See you sa Capiz Gymnasium. Excited na po ako na masaksihan ng mga nagagwapuhan at nagagandahang candidates ng Hangaway Kaglin Ice sang Capiz. I can't wait to meet all of you this Thursday para sa Coronation Night ng Hangaway Kaglin Ice sang Capiz.
Kini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka nagasagod sang inubulang nga manok, ginpatpat kung paano malikawan ang pagpanghalit sa Bulangan. Pulis nga ginreklamo nga nagpanghalit sang inubulang nga manok sa Bulangan sa Leganes, ginapangayuan sang sabat sang ICPO. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay San Vicente, Leganes, Iloilo. Zen? Jert, ginahulat sang ICPO ang investigation report sang Police Station 7 angot sa personnel nila nga ginapahayag nagpanghilo sang inugbulang nga manok diri sa Leganes. Madugay na nga nagasagod sang inugbulang nga mga manok si Joven kag masami man ini nagaupod sa iya amo sa Bulangan. Suno sa iya, antes pa sang bulang ginapakondisyon na nila ang mga manok. Suno kay Joven, may mga modus kun kaisa sa Bulangan sa diin ginahalitan ang manok pareho sang pagbutang sang hilo sa pagkaon o kun ginahabuyan sang kemikal agud magluya. Saksiyan ko ron sa may mga Bulangan, medyan ganyan naging pitkan na lang ang sa kakaos, natuka ang manok nga tapos before fight hindi na mag-away ang manok na sa babaw. Masami kuno nga ginagamit sa mga nagapanghalit sa Bulangan ang hilo para sa humay. Gani agud malikawan nga mahalitan. Dapat di bantayan mamay kung mag-alimbawa galimber ka baka malimber ka dapat kusan mo bantayan mo di pagbiyaan. Matandaan nga ginreklamo si Patrolman Ginel Camacho nga ginatudlo nagpanghalit sa manok sa manubula nga si Ronnie sa Leganes Coliseum. Sunod sa Iloilo City Police Office, nagumpisa na ang investigasyon kay Camacho nga na-assign sa Police Station 7. Ginapasumite na ini sang paathag kung ano ang rason sini nga yara sa Bulangan. Matandaan nga ginpahayag sang ICPO nga wala sang lehitimo nga operasyon ng pulis sa lugar. Wala tawon ta dito kung ano ang recommendations kag ano ang resulta sang pag-follow up, no? Sang iya hepe kag sang team nga gintask niya para magpatigayon sang further investigation, validation. At the same time, ano ang sabat no sang aton personnel. Iga-determinar pa kung mahulog sa grave misconduct ang akto ni Camacho nga basehan sang ipasaka nga kaso administratibo. Jert, sa tion nga mapamatudaan nga naga-engage ang pulis sa illegal gambling activity, mahimo ini nga masuspende o kon madismiss sa serbisyo. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa. Patay naman ang isa ka lalaki matapos yung tiro sa bahin sang Barangay 2, Bacolod City alas 3:05 kainas ang Kagahon. Suno pa sa kapulisan, nakahagom sang igo sang bala sa nawalang adughan ang biktima. Na-recover ang isa ka sachet sa ginapatyan shabu sa bulsa sini. Ginalantaw pa sa otoridad kung posible may kangtanan sa iligal nga droga motibo sa pagpatay sa iya. Ginapaidalom na sa cross-matching ang identity sang biktima sa mga rogue gallery sang police stations. Ongoing nga aton nga investigation no kay may mga ginhatag naman sa aton nga mga ngalan gina-verify namon so aso nga confirm ni at least maka-start na kita background check. Mga kapuso 14 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sa 18 anyos nga lalaki sa New Lucena, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginkustodiya sa New Lucena Police ang 18 anyos nga si alias Dexter nga ginatudlo nga nagpanghimulos sa 14 anyos nga si alias Inday sa New Lucena, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, natabo ang insidente sa March 31 sa nagkontak ang suspect sa biktima nga makitanay. Ginkasugtan nila nga mag-inom-inom upod ang isa pa kababae nga menor de edad sa balay sang suspect. Tapos nag-inom-inom lang sila. Tapos siguro, ang nahubog na ang bayi, posible nga natabo. Sunod sa Iloy sang biktima, ginhagad si alias Inday sa iyang amiga. Nakibot na lang sila nga gabi na kag wala pa makapauli si Inday. Pagabot naman way pa sa kapauli pa. Sa kwarto kay gindulong sa sang migaya dito lang sa gindulong sa housing. Matapos nga makapanugid ang biktima sa Iloy sa natabo sa iya, gilayon sila nga nag-report sa kapulisan. Sunod sa kapulisan, ginakos ang suspect nga ginhimuslan siya ang biktima. Gintinguhan sa news team nga makuha ang bahin sa suspect apang nagpamalibad na siya nga magpa-interview. Ginaulat na lang ang resulta sang medical legal examination sa dalagita, agud mapasakaan sa nagakaigo nga kaso ang suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ari Balantayan, anong kabeses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Mount Canlaon haring kagamit tubtob kainas ang aga mga kapuso.
Sunod sa FIVOX, naglabo sa masobra 70 minutos ang kabugusan nga kadugayon sang ash emissions. Patimaan sunod sa FIVOX nga nagapadayon ang magmatic activity sa sulod sang Bulkan Kanlaon. Bilang pagpangaman sa masunod pa aktibidad, sinigin nga kakumpirma sa Office of the Civil Defense NIR nga nakarekomendar na sila sa Central Office sang plano sa himuon nga permanent relocation size base sa proposal nga ginsumiter sa La Casillana LGU. Mga kapuso, 8 ka banwa sa Iloilo na lakip sa areas of concern sa midterm elections. Masobra 200 ka pulis nga may mga paryente nga nagapapili sa Iloilo Province ginsaylo na sang assignment. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. May 8 ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang ginatutukan sang otoridad sa nagahilapit nga eleksyon. 5 sa orange category kag 3 naman ka banwa ang yara sa yellow category. Sunod sa COMELEC Iloilo, lakip sa gintalakay ang mga lugar sa Western Visayas nga hatagan prioridad sa midterm elections sa pag-convene sang Regional Joint Security Control Center sang Sabado. Ang 8 ka banwa ang ginrekomendar sang ahensya matapos makitaan sang pamahog bangod sang presensya sang rebelde nga grupo kag intense political rivalry. Hindi naman mabuyagyag sang provincial election officer ang mga banwa, bangod ang COMELEC Central Office lang ang may poder nga magpagwa sini. Deliberated no sa mga parameters nga ginatanaw naton kag konsiderar naton para mabutang naton ang mga munisipyo sa probinsya sa areas of concern. Sa subong, wala pa makapagwa sang areas of concern ang COMELEC Central Office. Naglabot naman sa masobra 200 ka mga pulis sa probinsya. Ang ginpangsaylo na ang ila assignment antes pa ang pag-umpisa sang campaign period, bangod may mga himata nga nagapapili sa eleksyon. In-identify na natin yung mga police officers nga more than 1 year as their chief of police and mga police officers who have relatives who will run this coming elections. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Nakaagom sang pila sa nagalain-lain nga parte sang lawas si Captain Ramel Hocog, 29 anyos, acting chief sang San Remigio Municipal Police Station. Sang aksidente nga nakabunggo ang ginamaneho sini nga salakyan sa balay sa kilid sang dalan sa barangay Odyong, Sibalom, Antique. Suno sa kapulisan, padulong sa San Jose Antique ang biktima sa ginali nga naglupok ang nawala nga goma sa likod nga bahin sa salakyan. Rason nga nadulaan ni sang kontrol kag nagdiretso sa balay. Estable na ang kondisyon sang biktima sa ospital matapos natigayon nga ma-rescue halin sa driver's seat. Nakaagom sa pila sa liog si Gary Gabihan, 35 anyos, matapos ginlabos ang sospek na si Joshua Ramas, 29 anyos, sa barangay Hill Montilla, Sipalay City. Sunod sa kapulisan, hubog ang biktima sa nagsulong sa balay sa sospek, dalang kutsilyo, kag tuyo kung tani sining abuno ng sospek. Diri na, kag ginlaboy ni sa sospek sang binangon. Padayon nga ginabulong ang biktima, arestado na ang sospek. Daan nga hiligutanon ang ginalantaw motibo sa insidente. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mabusa pisari nga wala sang mga TL, 11 anyos ng atleta gikan sa Cadiz City, Negros Occidental, ginpabilib ang kadamaan bangod sa abilidad sa paglangoy. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Breathing, floating, kicking strokes, kag proper body movement. Initanan ang basic skills nga kinahanglan sa sports na swimming. Koordinasyon sa mga kamot, tiil, kag iban pa nga parte sang lawas ang kinahanglanon. Apang paano kung may parte sang lawas nga kulang? Hindi ina problema para sa 11 anyos nga atleta nga si Zach Lucas Obsioma sa Cadiz City sa Negros Occidental. Nabunag nga wala sa mga tiil si Zach kag skateboard lang ang nagasebe nga tiil niya. Siyam katuig si Zach sa giinganyo sa swimming coach sa ila eskwelahan nga mag-train sa swimming. First time ko ginak sa akong late nga coach nga si Ma'am Dukay. Ga-training sa akong pagkatapos mag-eskwela, mabalik naman training. Bangod sa dedikasyon, nanging kabahin si Zach sa Paralympic team sa Cadiz City. Nag-compete ini sa nagkalain-lain nga swimming event, tubtub nga nakalabot sa palarong pambansa. Sa bago lang natapos ng Western Visayas Athletic Association Para Games 2025 nga ginhiwat sa Antique, gindominar ni Zach ang kompetisyon.
3 ka gold medals ang ginpauli sini sa 50 meters backstroke, freestyle kag breaststroke. Gani proud gid ang iloy ni Zach sa iya na labot. Ang support gid ya is very essential kay tungod nga for example wala siya tiil. Ang feeling sang bata is daw ka same as other normal child. Tod wala siya tiil pero wala siya disability. Aminado si Zach nga madamo ang nagakwestiyon sa iya kondisyon. Apang ginahimo niya ini nga inspirasyon agud mangin madinalagon. Kung wala ka mo tiil, kung wala ka mo kamot, basta intra lang kay makadaog ka ginapati ko gid nga kaya ko ni di maguntat swimming hasta makuha mo na mo dream. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, lauman sa gihapon ang magalumon nga tiyempo nga may pag-ulan bangon sa 3 ka nagaluntad nga weather systems. Ina ang northeasterly wind flow sa eastern Luzon kag pinakabahin sang northern Luzon. Intertropical Convergence Zone ukon ITCZ naman ang magapaulan sa bahin sang Mindanao, samtang easterlies ukon mainit nga hangin naman ang nagaluntad sa iban pa nga bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas, partikular na sa Antique, Iloilo kag Negros Occidental. Manubo naman ang tsansa sang ulan sa gabi. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.